Nagbabalik ang Larigadon Live at gaya ng ating nabanggit kanina ay makakapanayam natin ngayong gabi si Bureau of Immigration spokesperson Miss Dana Sandoval. Magandang gabi Miss Dana at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa Larigadon Live. Of course. Sige, pag-usapan na natin ang tungkol dito sa Bureau of Immigration. No? Ano ang mandato ng Bureau of Immigration lalo na sa pagtiyak ng seguridad ng bansa? At ano ang karaniwan o may mga bagong modus operandi na natuklasan ang inyong ahensya ngayong taon? Sec, basically, ang mandato ng BI ay siguraduhin po na yung mga lehitimo lamang na foreign national ang makakapasok, makakabiyahe po papuntang Pilipinas. May bago pong nadagdag na mandato ng BI. Yun po ay tumulong sa pagprotekta naman ng mga kababayan natin na lumalabas po ng bansa na maaaring nabibiktima ng human trafficking. So, two-tier po yan. And marami po tayo, Sec, na nakikita na modus operandi na maaaring ginagawa po ng ilang mga illegal na tao na, na nais pong tumawid at pumalis po ng bansa or pumasok. Oo, tama yan. Kasi dati meron akong nalaman na ito naman ay mga nasa news naman na merong mga underage na mga babaeng mga kapatid nating Muslim na nabibiktima ng mga illegal recruiters at sila ay ginagawaan ng mga fake na mga birth certificates na kung saan ay nakalagay doon 21 years old na sila pero sa totoong buhay sila ay 16 years old lamang at meron sila mga peke na mga passports at alam mo naman sa dati ang ating panuntunan ng passports ang pag-issue ay doon sa birth certificate o kaya meron ka lamang ID, diploma o school records kasabay ng iyong mga iba pang ID ay nakakalusot sila pero yun ay nabantayan talaga ng Bureau of Immigration. Yes, Sec, nakita natin yan na modus kasi yung mga kababayan po natin na nais pagtrabahuin abroad, talagang uri ito ng trafficking kasi minor de edad or underage, pinipilit pong magtrabaho. Pagdating po sa ibang bansa, dahil sila po ay wala pa sa wastong gulang, na loloko po sila. Minsan hindi po napapagsamantalahan sila. Yes, tsaka wala po silang tamang sweldo and marami pong mga ganyang mga kababayan. Yung iba nga, hindi pa sinisweldohan. Yes, nakakalungkot po. Pero at least ngayon po, talagang malaki po yung tulong din ng pakikipag-ugnayan Ang natin. nakakatuwa dyan, yung mga taga-BID dyan sa airport, sanay na sanay. Isang tingin pa lang na nila, isang milya pa layo, alam nila, ito, underage ito. Binubusisi nila, pati yung mga dental records niyan, makikita nila na hindi ka pa talaga majority age. Ano? Maikwento ko, Sec, dati akong galing sa paliparan, so talagang nagsilbi tayo dun sa front lines. At nakikita po talaga natin na marami pong mga kababayan natin na naloloko, lalo sa mga probinsya. Pero ngayon, medyo iba na yung mga modus dahil hindi na lang po yung mga naggaling probinsya na walang masyadong access sa information. Ngayon po, ang more common modus is online na yung recruitment sa mga kababayan po natin. Talaga? Oo. Yan nga lang ang downside ng digitalization. Ano? Hindi kagaya dati, talagang personal appearance silang magre-recruit. Kaya makikita mo kung meron ka man dadakupin o kaya meron ka ididemanda, yung tao nandyan Pero ngayon ba nakakalusot pa rin yan kahit na mga online application sila at online processing? Sec, yung mga biktima ng human trafficking, iba na yung mukha ng biktima ngayon. Kung dati po yung mga madaling maloko, mga walang access sa information, ngayon po yung mga frequent traveler, yung mga may magaganda pong background, hanggang ngayon pati po sila naloloko. Naloloko rin. Kasi maganda po yung mga offers sa kanila abroad. The common offer ngayon, yung uso ngayon na offer is sila po ay magtrabaho sa mga call center. But they will end up working in scam hubs, gagawin silang scammer. So talagang talagang doble-doble yung panloloko. Niloko na sila na magtrabaho abroad. At tinuturuan sila manloko. Tinuruan pa po silang manloko. Oo, napakatindi pala talaga ng ngayon, ng mga scams ngayon. Ano? Ito ay dala na rin ng digital information transformation and continuous development. Habang nahuhuli mo yung iba, meron na naman gagawin ng panibago. Yun nga. For every improvement
o to the next level of the technology, meron na namang may inventong bago. Mabilis yan, Sec, na teknolohiya ng mga scammers na yan sa recruiters. Saka yung mga modus nila talagang they would shift. Once mahuli sila sa modus na to, they would shift their modus, make up a new story, make up a new mode ng pag-recruit po or pagpapaalis ng mga biktima. Meron ba kayong mga training na binibigay naman sa inyong mga tauhan dito sa BID para makapag-adapt sila doon at malaman nila yung mga panibagong mga modus nitong mga scammers na ito? Yes, Sec. Are they on continuous and constant training? Bago po natin i-deploy ang isang immigration officer sa frontlines, nag-undergo po yan talaga ng formal schooling dito po sa aming Philippine Immigration Academy. So meron po yan series of trainings na mga theoretical. After that po, meron din pong mga more courses, mga added courses for them para naman po doon sa mga higher level of inspections, fraud detection, meron din po tayo ng mga yan. Meron din silang continuing education. Yes, at saka we partner also, Sec, with other government agencies. Kasama po yung Like, NBI, DOJ, DICT, na siya pong nagbibigay sa atin ng training on how to spot certain types of modus. Like sa NBI, yung fingerprints, sa DICT, yung mga online, mga scams na yan. Yun po yung binibigay sa atin ng iba't ibang government agencies. Nangyayari pa ba ngayon na dyan sa airport merong mga grupo ng mga kababaihan, mostly mga kapatid natin mga Muslim, na mahalata mo na sila ay mga nasa ilalim ng mga sindikato ng human trafficking. Meron pa bang nangyayari dyan ngayon? Sapagkat yung ating nababasa dati, mga 10 o 12 sila sabay-sabay na binabiyahe. Ngayon ba ay meron pa bang mga ganyan ngayon? Every now and then, Sec, may lilitaw na isa, dalawa, pero not as rampant as before. Talagang mukhang nag-shift ngayon kasi mukhang nakita nila, ay, nahuhuli na to. Kasi nahuhuli pag marami sila, nahalata agad eh. Saka yung modus na to, because meron din po tayong system integration with the Department of Migrant Workers. So, kunwari po, nagpapakita sila ng mga peking dokumento, overseas employment certificate. Pag swipe po ng kanilang pasaporte doon sa system natin, kita na po na ito po ay peke. Kaya mabilis na ngayon yung huli because of technologies and because of interoperability ng different government agencies. So, you are provided with the data, halimbawa from the DFA or DMW, kung meron mang totoo na mga nakalista doon sa kanilang application or mga dokumento, malalaman agad kung ito ay peke o invento. Pag kinakailangan po, pasok po yan sa system natin. Yung sinasabi nila dati na hindi nag-uusap-usap yung mga government agencies, ngayon po nag-uusap-usap na. Alam mo, yan ang, connected na yung mga systems natin. Yan ang isa sa mga resulta ng pagtutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ng digitalization. Kasi talagang ngayon, nagkaroon tayo ng talagang seryosong paghuhulma ng ating digitalization in all government offices. Kaya naman napakaganda ngayon ng mga ganyang sistema. Nagsanib puwersa ang Bureau of Immigration, ang National Intelligence Coordinating Agency, para mapaigting ang border control sa bansa. Paano ito maisasakatuparan? Sec, nagkaroon po ng pagpupulong ang leadership ng Bureau of Immigration as well as ng NICA upang mabigyan po ng briefer yung mga top management ng BI. Ano yung mga tinitingnan natin ngayon? Ano yung mga security concerns na dapat po tinututukan ng iba't ibang ahensya? At malaki po yung naitutulong nito kasi hindi lang po ito isang beses. This is the start of closer coordination with NICA kasi mahalaga po ang security sector sa trabaho po ng Bureau of Immigration because we get intelligence information from these different intelligence agencies po. At yun po ay ini-integrate natin sa data analysis natin sa BI. We are able to intercept individuals because of
intelligence information from our partners and ilalagay po natin yan sa system na aaral po natin ano ba yung movements nitong mga foreigner na to, itong mga uri ng mga taong ito, para magamit po natin yan sa mas malalim pa na pag-iimbestiga. Meron na rin ba tayong programa o teknolohiya tungkol dito sa facial recognition na halimbawa yung mga international criminals na nagpapalit ng pangalan o gumagamit ng peke na pangalan o passport, pagdating sa ating points of entry ay meron na rin ba tayo mga tinatawag na facial recognition na kahit na mag-iba sila ng pangalan, pag nahuli sila ng camera, ay makikita na ito yung criminal na to. This fellow is an internationally wanted criminal. Meron tayong ganyan. At this point, Sec, yung facial recognition is something that we are still hoping for and praying for na mailagay sa ating system. Pero meron po tayong capturing. So once we get that and we can cross-match it with information that we get from Interpol, kasi nakakonect din po yung system natin sa Interpol and other derogatory systems, we can cross-match that and we would be able to intercept the individual. Sana magkaroon tayo ng ganyan. Yes, sapagkat, it's a technology that's really talagang really amazing. Dahil yung nakaraan na Olympics, gumamit sila dyan ng facial recognition system dahil na, di ba nagkaroon ng Security Olympics na nung mga nakaraang taon pa na matagal na rin na may mga terorista na nakapasok at talagang they were able to put a bomb in one of the venues of the Olympics. At so yung nakaraang Olympics, hindi na nakagawa ng ganyang pagkilos yung mga terorista kasi sa airport pa lamang nakikita na sila sa mukha nila kahit maglagay pa sila ng bigote, maglagay pa ng salamin or whatever, na nagkakaroon talaga ng facial recognition. Na-identify agad sila. Yes, isa po yan sa Sana mga target. magkaroon tayo ng ganyan. Ngayon po, ang kinukuha natin ngayon, ang pinoprocure natin is yung mga electronic gates naman to facilitate the travel, lalong-lalo po yung mga kababayan natin na mapasok at lumalabas ng bansa. Bukod po dun sa talagang ultimate goals natin na yung mga integrated system na yan para makakuha po tayo agad. We also want to facilitate the travel of those who are legitimate na mga biyahero. Kaya po gusto natin din yung mga electronic gates ilatag po. Ngayon kasi we only have 21 SEC all over the Philippines. Just 21, napakakonti po niyan. Most countries have more than half of their operations or if not all ay electronic na. Oo nga. So ang target natin lahat ng bansa na puntahan ko ay electronic na yung yung passport reading. Ano na yun sinasalang mo na lang doon sa reader and then magbubukas yung barrier. Dito sa atin, iilan pa lamang ang 21. 21 pa lamang. Kailangan nating humabol. Saan naman nakatalaga yung mga yan? Nakamix po yan. Karamihan po yung 21 ay nakatalaga po sa NAIA. But there are a few na inilagay po natin sa Kalibo, sa Cebu, sa Davao, yung mga major international airports po. Mukhang nagiging aktibo itong Clark International Airport, no? Siguro madadagdagan na rin yan later. At ito ring Cebu. Yes. Lalo pat itong airport ng Clark at saka ng Cebu ay talagang mga international standards yung... Ang ganda! Oo, ang ganda. Ang ganda. Yung unang beses na nakarating ako ng Cebu, yung new airport, namangha talaga ako. Ganda kasi talaga. para ka nasa abroad Yes, I agree. So, ito naman pala ay programa din ng BID na magkaroon ng mga readers, ng mga digital readers ito ng passport itong mga ito. Ang target po ng ating ahensya ay half ng operations ng BI ay gawin na po nating electronic. So may manual pa rin po. Anong timeline nyo dito? For this year po, yun ang target natin. This year? Yes, we be able to procure po this electronic gates. So which means that by 2026 and 2027 ay magkaroon na tayo ng 100% implementation of this program. Yan po ang target natin. Yan po ang target. Kasi isa sa mga reklamo sa airports natin ay yung mahaba ang pila sa immigration. So siguro itong gagawin natin yan ay mariresolba natin yung reklamong yan. Saka in fairness, Sec, malaki na po yung improvement natin ngayon dun sa mga pila. We are browsing dun sa mga comments sa mga social media. Nakita natin positive na yung comments. Kasi yun nga. maluwag na po at saka sinigurado po natin na fully manned
ma-expand yung mga tauhan natin doon. And with the help po of, lalo po dito sa NAIA, with the help of airport authorities, in-expand po yung area natin. So napakalaking bagay po, which it can now accommodate more people na dadaan. Oo, tama. At alam mo, ang isa kong napuna sa mga BID personnel natin dito sa airports ay napakagalang nila at saka talagang malumanay sila, magsalita at very accommodating. Ito, sinasabi ko, even when I was not yet appointed in the government. Eh di, syempre, nung as an official, pagka dumadaan ako, di kilala nila ako. Pero mapupuri ko talaga ang BID na kahit noong ako ay hindi pa nasa gobyerno, ay ganun na talaga sila. Salamat po, salamat po. Kasi yan din yung aming focus nitong mga nakaraang taon. Kasi totoo naman, Sek, ang daming reklamo na natatanggap natin doon sa ugali or way that they are doing their job. Pero ang ginagawa natin ngayon is really focusing on the soft skills. Kasi in theory, alam mo yan eh. Pero yung soft skills on how to talk to people. Yan, kung paano po maayos na mag-deliver ng service. Yan po ang isa sa mga focus ng kanilang training. And I'm happy po to hear that it's working. Nakaranas pa nga ako dyan noong panahon ng pandemya. Di syempre, ang dami nating mga protocols noon, yung mga fill upan mo, etc. online and sa hard copies. No? And marami noon na syempre, mga ibang mga matatanda na mga travelers, hindi naman sila marunong mag-online or ano. And natutuwa ako, nakikita ko, etong ating mga BID personnel ay ina-assist nila yung mga tao na sila mismo yung nag-ano sa computer o sa laptop. At yun ay sabi ko, mga added services na talaga ma-appreciate ng mga travelers. Yan ngayon ay patuloy siguro ninyong ginagawa, no? It's really the experience, Sec, ang gusto nating ma-improve together with airport authorities. Kasama po yan sa mga pinag-uusapan natin. How do we improve the passenger experience? Kasi alam natin noon, pag pupunta ka sa airport, mainit ulo mo, ang traffic sa labas, ang haba ng pila, ang init, ang gulo. Ngayon, we're trying to resolve each concern para yung experience po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na, ay positive pagdadaan po sila. One big thing na binago po sa NAIA, focusing on the OFWs, is yung OFW wing. So may sarili na silang wing. Ang ganda. Dati kasi, yun lamang mga VIP ang merong special treatment. Ano? Ito, yung mga OFW, talagang nararapat lamang naman na bigyan sila ng special treatment. Mas VIP pa sa VIP, Sec. Oo nga. May free food. Kasi sila naman ang isa sa mga bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. No? Yan. With $38 billion remittances in the formal sector. Bukod pa dyan yung mga informal sector na siguro malaki ding halaga ang napapadala nila every year. Kaya napakalaking kontribusyon sa ating GDP. Ano naman ang tungkol sa revised protocol for child protection cases? Ito ay panibagong programa na isinusulong din ng BID. Yes, Sec. Ito po ay action ng different government agencies para protektahan po yung mga kabataan na maaari pong naaabuso. So each government agency has their own responsibility. May nakatoka po sa bawat ahensya ng gobyerno when it comes to protecting children. Sa BI po, ang gusto natin is yung mga foreign nationals that are involved in sex crimes, mga pag-aalipusta po, pang-abuso sa mga kabataan at kababaihan. Ang matutukan po, meron po kaming tinatawag na #ShieldKids campaign. Ito pong kampanya na ito ay pinaprioritize yung mga paghuli sa mga foreign nationals po involved in these kinds of ito mga karumal-dumal talaga ito dahil mga kabataan yung so priority project po namin ito to ensure the protection of children. Wow, napakagandang programa niyan, ano? Pansamantala muna nating puputulin ang ating usapan at tutok lang at magbabalik pa ang Larigadon Live! Get ready dahil dadalhin tayo ng ating mga paa sa shoe capital of the Philippines for another food venture. Eats Fun goes to Marikina.
Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para mag-chill at chumibog. Ang sarap ng cheese, ang sarap ng ham, and everything. Eats Fun, ngayong linggo, alas 10 na umaga. O, alam nyo naman, nagugustuhan ko talaga, ha? Walang eme to, ha? Dito lang sa PTV. Yan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Hindi lamang instrumento ng pagkakaunawaan. Ang ating wika ay salamin ng pagkakakilanlan at ng pagkakaisa nating Pilipino. Kaya ating ipagmalaki, gamitin at mahalin ang wikang sariling atin. Nagbabalik ang Larigadon Live. Kausap pa rin natin si Miss Dana Sandoval ng BID. Simula ng tuluyang iban ang Pogo sa Pilipinas, ilang mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa ang naipadeport na ng Bureau of Immigration. Madami na sek at tuloy-tuloy pa rin yung deportation natin. Siguro mahigit 1,000, almost 2,000 na yung na-deport natin. Ngayong taon pa lamang yan. Kasi nung binaan po ng ating Pangulo ang Pogo nung end of the year, nung taong 2024, January 1, nagsimula na po yung intense na paghahanap natin doon sa mga nagpaiwan dito na makukulit. Yan yung sinasabi natin, makukulit. Kasi sinabi ng umalis na kayo. Tapos na ang time ng Pogo. Ngayon po, lahat ng naiwan dito, kinukonsidera na natin na illegal. At ngayon po ay marami po tayong naging mass deportation, grupo-grupo po in the hundreds. Pati po yung paghuli natin, itong mga nakaraang buwan, talagang in the hundreds po yung huli natin. But in the next few months siguro, we're expecting na mas liliit pa yung grupo ng mga huli. Kasi ngayon po, alam nila na hinuhuli na sila ng malalaking grupo. So nagbe-break away itong mga bigger groups na ito into smaller groups and are hiding sa mga gated communities, condos, residential, resorts. Doon na po namin sila nahuhuli ngayon. May nahuli po kami, isang malaking grupo sa Cebu ng mga scammers, Pogo workers, doon po sa isang resort sa tabi ng swimming pool sec. Alam mo, nag-i-scam. Doon sila nag-ooperate, Doon sila nag-ooperate. Nasa resort pa, ha? Nasa resort. Merong mga nasa condominium. Doon po nagtatago sa mga condominium. So, parang nag-downsize sila ng kanilang mga operations, pero kinalat nila para hindi madaling mahuli. Pero yan po ang tinututukan natin. At ang maganda ngayon, Sec, hindi lang po BI ang gumagalaw para dito. Even other law enforcement agencies ay puspusan po yung paghanap dito sa mga illegal na workers na ito na tinuturing upang ipa-deport na natin ng tuluyan. Siguro magkaroon siguro kayo ng ng warning or information drive dito sa mga nagpapaupa, dito sa mga gated communities na kung hangga't maaari, huwag naman silang tumanggap ng mga kahinahinala ng mga personalidad